Maligayang pagbabalik kaibigan. Sa videong ito, pag-uusapan natin kung pwede bang mabuhay ang mga tao sa Mars at anong itsura ng kabahayan at lungsod ang gagawin nila doon. Pero, bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. Ang planetang Mars ay isa sa mga natatanging lugar na maaari daw tirahan ng mga tao. Pero kapatid, gaano sila kasigurado dito? Sa topic natin ngayon ay isa-isahin natin ang mga positibo at negatibong mangyayari. Planetang Mars. Ang planetang ito ay isa sa mga iniluluklok na maaari o pwede daw tirahan ng mga tao dahil maaari daw mabuhay o tumubo ang mga halaman dito at pwedeng mabuhay ang mga hayop. Pero kapatid, alam mo ba na sa planetang Mars ay napakalamig? Ang karaniwang na temperatura doon ay pumapalo ng negative 81 degree Fahrenheit o di kaya negative 60 degree Celsius. Kapag summer at tag-init naman, ang temperatura ay umaabot ng 20 degree Celsius sa may equator nito. Pero kapag gabi naman ay bumababa hanggang negative 73 degree Celsius ang temperatura doon. Ang ganitong klaseng temperatura ay sobrang nakakamangha. Dahil isipin mo, dito sa ating mundo ay ang pinakamababang na italang temperatura ay umabot lang ng negative 67 degree Celsius. Nangyari ito noong February 6, 1993 sa Oymyakon sa Sakha Republic of Russia na isang lungsod kung saan maraming tao ang naninirahan. Naitala din ito sa Guinness Book of World Record na pinakamababang temperatura na nangyari sa mundo. Halos nagkakaparehas lang ito sa temperatura sa planetang Mars. Pero kapatid, alam mo ba na ang Antarctica ang may pinakamalamig na temperatura sa lahat? Pero wala namang naninirahan doon dahil ang temperatura doon ay umaabot ng negative 89.2 degrees Celsius. Kung meron man mga taong makikita doon, ayun ang mga taong nag-aaral sa kalikasan, mga scientist o di kaya researcher. At ang atmosphere sa planetang Mars ay ibang-iba sa ating mundo dahil wala tayong suot na spacesuit. Pero kapag naroon ka na sa Mars ay hindi ka mabubuhay nang walang suot na spacesuit. Ang atmosfera nito ay mayroong 96% carbon dioxide. Siyempre, alam naman natin na ang kailangan ng tao ay oxygen para makahinga at hindi carbon dioxide. Tinatayang nasa 0.15% lamang ang oxygen doon at hindi ito sapat para makahinga o mabuhay ang tao. Napakanipis na ang atmosfera ng Mars, hindi kagaya ng atmosfera ng ating mundo. Tinatayang nasa 100 beses na mas manipis ang atmosfera nito kesa sa Earth. So kapatid, napagtatanto mo na ba kung bakit malamig sa Mars? Eto yon, dahil sa manipis ang atmosfera nito at hindi niya gaanong nasasalag ang sikat ng araw. Kaya gano'n na lang kalamig sa mundo ngayon. At eto pa, alam mo ba na walang tubig sa Mars? Hanggang ngayon ay hindi pa nakakakuha ng malinaw na tubig ang mga eksperto sa Mars. Oo, meron naman. Pero ito ay napakadelikado. Hindi ito maituturing na tubig kumpara sa tubig natin sa Earth. Dahil bukod sa malabo na, punong-puno pa ito ng kemikal. Kaya papaano nila nasasabing mabubuhay ang mga tao doon? Ang tubig ay buhay. Yan ang sabi ng karamihan sa atin. Dahil kung walang tubig, paano mabubuhay ang mga hayop, halaman, lamang dagat at napakarami pang iba? Sa Mars ay walang ozone layer. Sa Earth ay meron. Noon, marami ang nagpanik dahil ang ozone layer ng ating mundo ay merong butas. Pero, ano nga ba ang ozone layer? Ito yon. Ang ozone layer ay bahagi ng ating stratosphere na nakapalibot sa mundo. Nagsisilbi itong proteksyon sa mapaminsalang ultraviolet radiation o mas kilala sa tawag na UV rays na nanggagaling sa araw.
Dahil kung walang ozone layer, ay maaaring ang mga tao ay magkaroon ng skin cancer, sunburn, mabilis na pagtanda ng balat at paghina ng immune system, katarata, paglabo ng mata at napakarami pang depekto sa mata. Yan ang maaaring mangyari kapag ang mundo ay walang ozone layer. Paano pa kaya sa Mars? Paano mabubuhay ang mga tao doon? Paano gagawa ng syudad? Kapatid, lahat ng yan ay pakana ni Elon Musk. Siya ang bilyonaryong taong nagbuo ng SpaceX, na siyang gumagawa ng malalaking rocket na kayang bumiyahe papuntang Mars. Gusto ni Elon Musk gumawa ng isang kolonya sa Mars, kaya naisip niyang magpadala ng 100 tao na maninirahan doon. Ngayong darating na 2025 ang alis ng mga tao, pero matutuloy kaya ito? Bago pa alisin ni Elon Musk ang mga tao papuntang Mars, ay sisiguraduhin niya munang merong tubig doon. Dahil kung wala, ay mababaliwala lang lahat ng paghihirap nila at ng SpaceX. 5 taon mula ngayon, may mga tao nang makakarating sa planetang Mars. Hindi para magtayo ng bandera, kundi para doon na manirahan habang buhay. Ang SpaceX ay gumagawa ng mga space rocket para makapunta ng Mars. Ang biyahe ay aabutin ng 3 hanggang 5 buwan at sa taong 2025 ay makakatapak na ang tao sa Mars. Malaki ang tiwala ni Elon Musk sa kanyang sarili na ngayong darating na 2025 ay mayroon ng maninirahan sa Mars. Pero kapatid, sino ba si Elon Musk? Siya lang naman ang isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Ang buong kayamanan ni Elon Musk ay umaabot ng $19.3 billion na inilalaan niya ang iba para sa pagpunta ng tao sa Mars. Pero kapatid, magiging successful kaya ang pagpunta ng mga tao sa Mars? Yan ang aalamin natin sa taong 2025. At ang bahay na maaari nilang itayo sa Mars ay hindi kagaya ng sa Earth. Dahil alam naman natin na ibang-iba ang klima doon. Hindi kakayanin ng ordinaryong bahay. Kaya naisip nilang itayo ang ganitong klaseng gusali. Ang gusaling ito o bahay ay kayang tapatan ang isang malakas na hangin. At sa loob naman nito ay kumpleto sa kagamitan. Tubig, pagkain, mga computer set na magagamit upang maidokumentado ang mga nangyayari sa Mars. Kapatid, kaya bang mabuhay ng tao sa Mars? Hanggang kailan sila tatagal sa klima doon? Ang planetang Mars na ba ang magiging bagong mundo? Yan na ba ang sagot sa lahat o isa lamang itong paraan para gawing minahan ang planetang ito at para pag-aralan? Ano ang totoong pakay nila doon? Comment mo naman sa ibaba ng video ito ang iyong hinaing o suggestion. So dito na nagtatapos ang video ito. Maraming salamat sa pagsubaybay mo sa aking araw-araw.